Paano harapin ang kawalang-galang? Ang kawalang-galang ay isang karaniwang hamon na nararanasan nating lahat sa buhay at maaring ito'y maging labis na nakapanggigigil at nakakadismaya. Pero paano kung matututo tayo mula sa sinaunang filosofiya ng Stoicism na nagtuturo sa atin kung paano harapin ang mahihirap na sitwasyon ng may karunungan at dignidad? Sa video na ito tatalakayin natin ang 10 praktikal na prinsipyo ng Stoicism na makakatulong sa atin upang mas maayos nating malampasan ang kawalang-galang. Gaya ng dati, hinahamon ko kayong maging matatag at manatili hanggang sa dulo ng video. Simulan na natin. 1. Panatilihin ang iyong kalmado. Isa sa mga pangunahing turo ng Stoicism ay hindi tayo naaabala ng mga nangyayari sa atin, kundi ng kung paano natin iniisip ang mga ito. Gaya ng sinabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang gumagambala sa mga tao, kundi ang pananaw nila tungkol dito. Ibig sabihin, ang kawalang-galang ay hindi likas na nakakasakit o nakaka-offend. Ang ating interpretasyon at paghatol dito ang nagpaparamdam sa atin ng sakit o galit. Kapag may nanlait o lumapastangan sa iyo, tandaan mo na ang kanilang asal ay bunga ng sarili nilang iniisip, nararamdaman at opinyon. Hindi ito sumasalamin sa tunay mong halaga o pagkatao. Makakatulong ito sa iyo na mapanatili ang iyong kalmado at hindi hayaang maapektuhan ng kanilang kawalang-galang ang iyong emosyon. 2. Magnilay sa iyong sarili. Isa pang mahalagang aspeto ng Stoicism ay ang pagsasanay ng pagmumuni-muni at pagsusuri sa sarili. Naniniwala ang mga Stoic na ang kalidad ng ating mga iniisip ang siyang nagtatakda ng kalidad ng ating buhay at na dapat nating palaging pagsikapang pagbutihin ang ating sarili at ang ating mga kilos. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Kapag nakaharap ka ng kawalang-galang, mahalaga na magnilay ka sa iyong sarili at itanong ang mga bagay tulad ng, may katotohanan ba sa sinabi o ginawa ng tao? May ginawa ba akong kilos o sinabi na maaring nag-udyok sa sitwasyong ito? Paano ako makakatugon sa paraang kaayon ng aking mga pagpapahalaga at birtud? Sa pamamagitan ng mahinahong pagmumuni-muni sa iyong sarili at sa sitwasyon, makakakuha ka ng mas malalim na pag-unawa sa pangyayari at sa sarili mong bahagi rito. Ang pagmumuni-muni ay isang paraan ng Stoic upang matiyak na ang iyong tugon ay nakabatay sa makatuwirang paghusga at hindi sa pabigla-biglang emosyon. Nakakatulong itong matuto mula sa karanasan at nagpapalago ng personal na pag-unlad at karunungan. 3. Matutong huminto sandali. Minsang sinabi ni Seneca, kapag ikaw ay galit, siguraduhin mong hindi lamang ito kasalukuyang kasamaan, kundi nagdaragdag ka rin sa isang masamang ugali. Naniniwala ang mga Stoic sa kahalagahan ng pagpipigil sa sarili at makatwirang pag-iisip. Sinasabi nila na ang mga padalos-dalos na reaksyon na pinapatakbo ng matitinding emosyon tulad ng galit o frustrasyon ay kadalasang humahantong sa masasamang desisyon at hindi kinakailangang pagdurusa. Kapag nakakaranas ng kawalang-galang, hinihikayat ng Stoic na pamamaraan na iwasan ang agad-agad na pagtugon. Sa halip, huminto sandali at ipunin ang iyong mga iniisip. Ang paghintong ito ay nagbibigay daan sa iyo upang mabawi ang kontrol sa iyong emosyon at bigyan ka ng pagkakataon na makapagtugon ng mas mahinahon at may pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-react agad, mas maiaayon mo ang iyong tugon sa mga prinsipyo ng karunungan at pagpipigil sa sarili na itinuturo ng Stoicism. Karaniwan, ang ganitong paraan ay humahantong sa mas maayos at hindi masyadong emosyonal na mga interaksyon sa harap ng kawalang-galang.
Ang paghinto sandali ay isang mahalagang estratehiya ng Stoicism upang mapanatili ang kapanatagan at makagawa ng makatuwirang mga desisyon kapag hinaharap ang kawalang-galang na sa huli ay nagdudulot ng mas positibong resulta at personal na pag-unlad. Magkaroon ng empatiya. Sabi ni Epictetus at iba pang kilalang Stoic na pilosopo, huwag hanapin ang kabutihan sa mga panlabas na bagay, hanapin mo ito sa iyong sarili. Naniniwala ang mga Stoic sa pagkakaugnay-ugnay ng sangkatauhan at sa ideya na ang pag-unawa sa motibasyon at emosyon ng iba ay maaring humantong sa mas maganda at mas makabuluhang interaksyon, pati na rin sa personal na pag-unlad. Kapag may nagpakita ng kawalang-galang, iminumungkahi ng Stoicism na isabuhay ang empatiya. Subukang ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng ibang tao at unawain ang kanilang pananaw. Ang empatiya ay makakatulong sa iyo na makita ang sitwasyon mula sa ibang anggulo at maunawaan na maaring hindi personal o sadya ang kanilang kawalang-galang. Maari itong sanhi ng kanilang sariling insecurities, takot o kamangmangan. Ang empatiya rin ay makakatulong sa iyo na makaramdam ng habag para sa kanila at mabawasan ang negatibong damdamin mo laban sa kanila. Sa pamamagitan ng paglalagay ng empatiya sa taong nagpakita ng kawalang-galang, may iwasan mong personalin ang kanilang mga salita o kilos at makakatugon ka sa paraang may paggalang at dignidad. Tinutulungan ka ng empatiya na unawain ang pananaw, damdamin at pinagmumulan ng kilos ng ibang tao. Sa halip na magalit o magdepensa, maari kang tumugon ng may kabaitan at paggalang. Sa ganitong paraan, may iwasan mong palalain ang alitan at mapananatili mo ang iyong dignidad. Ipinapakita rin ng empatiya ang mga prinsipyo ng Stoicism na karunungan, habag, at pagpapaunlad sa sarili. Pinapahintulutan ka nitong matuto mula sa mahihirap na sitwasyon at lumago bilang isang tao. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng empatiya, mas positibo at mas makabuluhan mong mahaharap ang kawalang-galang. Bago ako magpatuloy, bigyan mo ang iyong sarili ng papuri dahil nakarating ka na sa puntong ito ng video. Ngayon na ipinakita mo kung gaano ka kalakas, sabay tayong magpatuloy hanggang sa dulo. Ikalimang, magtuon sa birtud. Isa sa mga pangunahing kaisipan ng Stoicism ay ang paglinang ng mga birtud tulad ng karunungan at tapang. Ito ang mga katangiang tumutulong sa atin na mamuhay ng maayos at kumilos ng tama. Isinulat ni Seneca, isang kilalang pilosopo ng Stoicism, na ang birtud ay walang iba kundi ang tamang katuwiran. Ibig sabihin, ang pagiging makabirtud ay kapareho ng pagiging makatuwiran at kaayon ng likas na kaayusan ng mga bagay. Naniniwala ang mga Stoic na ang birtud ang pinakamataas na kabutihan sa buhay at ang lahat ng iba pa ay bagay na hindi dapat bigyang labis na halaga. Kapag nakaharap tayo sa kawalang-galang mula sa iba, itinuturo ng Stoicism na dapat tayong magtuon sa birtud sa ating pagtugon. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating balewalain o tiisin ang kawalang-galang, kundi dapat tayong tumugon sa paraang nagpapakita ng ating mga Stoic na pagpapahalaga at prinsipyo. Sa pamamagitan ng pagtutok sa birtud, maiiwasan nating paapekto sa ating emosyon. Mapananatili natin ang ating dignidad at integridad at patuloy tayong lalago bilang tao. Hinahamon tayo ng Stoicism na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili kahit sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. 6. Yakapin ang pagtanggap. Isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism ay ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, tulad ng kawalang-galang ng iba. Sinabi ni Epictetus, matalino ang tao na hindi nagdadalamhati sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na meron siya. Ibig sabihin,
dapat tayong maging mapagpasalamat sa kung anong meron tayo at huwag mag-alala sa mga bagay na wala sa ating kamay. Tinuturo rin ng Stoicism na dapat nating paghiwalayin ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang mga hindi. Kilala ito bilang Stoic Dichotomy of Control. Kaya lamang nating kontrolin ang ating sariling mga iniisip, damdamin at kilos, hindi ang mga panlabas na pangyayari o ang asal ng ibang tao. Kaya kapag nakaranas tayo ng kawalang galang, hindi natin dapat hayaang sirain nito ang ating panloob na kapayapaan. Sa halip, dapat natin itong tanggapin bilang bahagi ng buhay at ituon ang ating sarili sa kung ano ang kaya nating gawin upang mapabuti ang ating sarili at ang ating sitwasyon. Sa pagtanggap ng kawalang galang ng may Stoicism, may iwasan natin ang hindi kinakailangang galit, frustrasyon at hinanakit. Maari rin tayong matuto mula sa karanasan at lumago bilang isang tao. Ito ay tumutulong sa atin na harapin ang kawalang galang sa isang makatuwiran at kalmadong paraan. 7. Gamitin ang katatawanan. Minsan ang kaunting tawanan ay nakakatulong ng malaki. Gaya ng sinabi ng sinaunang pilosopo na si Seneca, nabigyang laya mo ang iyong sarili kapag natutunan mong huwag seryosohin ang mga bagay na hindi dapat seryosohin. Tinuturo ng Stoicism na dapat nating kontrolin ang ating emosyon at kumilos ng makatuwiran, ngunit kinikilala rin nito ang halaga ng katatawanan sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Ang katatawanan ay makakatulong sa atin na mapanatili ang ating emosyonal na balanse at maiwasan ang labis na galit o inis kapag may nagpakita ng kawalang galang sa atin. Sa halip na hayaang manaig ang ating emosyon, maari tayong pumili na tumugon gamit ang isang matalino at magaan na biro. Siyempre, ang katatawanan ay hindi dapat gamitin sa hindi angkop o labis na paraan, ngunit maari itong maging isang kapaki-pakinabang na teknik ng Stoicism upang harapin ang kawalang galang sa paraang nagbubunga ng mas positibo at mas mapayapang resulta. 8. Magtakda ng malinaw na hangganan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging sunod-sunuran. Ito ay tungkol sa pagiging isang bato. Isang batong matatag sa harap ng kawalang galang at kawalan ng katarungan. Isang batong may alam sa kanyang sariling halaga at humihingi ng respeto mula sa iba. Isang batong kumokontrol sa kung ano ang kaya niyang kontrolin at pinapakawalan ang mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Kapag may nagpakita ng kawalang galang sa iyo, hindi mo kailangang tanggapin ito ng walang laban, ngunit hindi mo rin kailangang gumanti sa pamamagitan ng galit. Maari kang manatiling kalmado at matatag. Maari mong ipahayag kung ano ang mali sa ginawa nila at kung paano mo inaasahan na dapat kanila tratuhin. Maari kang magtakda ng malinaw at makatuwirang mga hangganan na nagpoprotekta sa iyong dignidad at paggalang sa sarili. Ito ang itinuturo sa atin ng Stoicism. Itinuturo nitong maging matatag, makatarungan at matapang. Itinuturo nitong igalang ang ating sarili at ang iba. Itinuturo nitong panatilihin ang ating panloob na kontrol at panlabas na dignidad sa anumang sitwasyon. 9. Pumili ng pagpapatawad, isipin mong may nagpakita ng kawalang galang sa iyo. Paano ka tutugon? Magagalit ka ba at maghihiganti o magpapatawad ka na lang? May ilang karunungan na maiaalok ang sinaunang pilosopiya ng Stoicism. Naniniwala ang mga Stoic na ang pagpapatawad ay hindi isang pabor sa ibang tao, kundi isang regalo sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay susi sa panloob na kapayapaan at kaligayahan, ngunit hindi ito madali. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad na nakakalimutan o pinapaboran mo ang nangyari.
Ibig sabihin nito ay pagpili na pakawalan ang mga negatibong emosyon na higit pang nakakasakit sa iyo kaysa sa ibang tao. Sabi ng mga Stoic, dapat tayong magpatawad sa lahat, ngunit hindi basta-basta. Dapat tayong magpatawad ng may pag-iisip, may habag, at may katarungan. Itinuturo ng Stoicism na dapat tayong magtuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin at pakawalan ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Hindi natin kayang kontrolin ang asal ng ibang tao, ngunit kayang-kaya nating kontrolin ang ating reaksyon. Maaari tayong pumili ng pagpapatawad at palayain ang ating sarili mula sa bigat ng galit at hinanakit. Maaari tayong pumili na magpatuloy ng may panloob na kapayapaan at katahimikan. Ito ang ibig sabihin ng Stoicism sa pagpapatawad. Hindi ito kahinaan, kundi lakas. Hindi ito pagsuko, kundi tagumpay. Hindi ito sakripisyo, kundi gantimpala. Ang pagpapatawad ay ang pinakapayak na kilos ng pag-aalaga sa sarili at personal na pag-unlad. Ika-10. Baguhin ang iyong perspektiba. Ang perspektiba ay ang kakayahang makita ang mga bagay mula sa mas malawak at mas objektibong pananaw. Nakakatulong ito upang maiwasan ang sobrang reaksyon o ang personalin ang mga bagay kapag may nagpakita ng kawalang galang. Sa halip, tinutulungan ka nitong mapagtanto na ang kawalang galang ay hindi isang malaking issue sa kabuuang larawan ng buhay. Gaya ng sinabi ng Stoic na emperador na si Marcus Aurelius, ang ating buhay ay ayon sa ating mga iniisip. Kapag ginamit mo ang perspektiba, makikita mong ang karamihan sa mga kaso ng kawalang galang ay maliit at pansamantala. Hindi nila naapektuhan ang iyong tunay na halaga o kaligayahan. Makikita mo rin na ang kawalang galang ay madalas na isang salamin ng kamangmangan, insecurities o kahinaan ng ibang tao, hindi ng iyo. Maari mong piliing baliwalain ito, patawarin ito o matutunan mula rito, kaysa hayaan itong makaapekto sa iyo. Tinutulungan ka rin ng perspektiba na ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na talagang mahalaga sa buhay. Ang iyong mga layunin, pagpapahalaga at birtud. Maari mong gamitin ang iyong oras at lakas upang pagtuunan ang mga bagay na mabuti at makabuluhan para sa iyo, sa halip na sayangin ito sa hinanakit o paghihiganti. Sa paggawa nito, maaari kang mamuhay ng mas kasiyasya at mas mapayapang buhay. Kaya sa susunod na makaharap ka ng kawalang galang, tandaan mong gamitin ang perspektiba. Makakatulong ito sa iyo upang mapanatili ang iyong kalmado at kumilos ng may karunungan. Laging tandaan na ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpipigil ng iyong emosyon, kundi sa tamang pamamahala ng mga ito. Sa pamamagitan ng pag-a-apply ng mga 10 prinsipyo na ito, maaari kang manatiling kalmado at matatag kapag naharap sa kawalang galang at bastos na ugali. Mag-iwan ng thumbs up upang matulungan kaming maabot ang mas maraming tao na naghahanap ng sinaunang karunungan.